sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang nagira sa tinubos niyang bayan. Ang mabuting mga inirang, masayang nagkailiwan. Magalak tayong lahat, si Jesu Cristo'y nabuhay, nanahig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. Bilang kanyang mga tupa, tayo ay inaanayahang dinggin ang kanyang tinig na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa kanya. Ang kanyang pag-aalay ng sarili at mabuting pagkabuhay ay mga tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Inaakay niya tayo sa kaganapan ng buhay. Idalangin natin sa misang ito ang mga kapatid nating napapariwara ng landas. Ding ginawa nila ang tinig ng mabuting pastol na maghahatid sa kanila sa mainam na pastulan. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na, Panginoong Diyos, Lord,
anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Pagkat ikaw ang banal at ang taas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nakain mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit,
Ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagdadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na poon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ng mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Meron akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kanakailangang sila'y alagaan ko rin. Pinakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. At palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo na po sa Pasko ng muling pagkabuhay. At tuwing ipinagdiriwang po natin ang ika-4 ng linggo sa Pasko ng pagkabuhay, kasama po sa pagdiriwang nito ang pagdiriwang ng linggo ng mabuting pastol, Good Shepherd Sunday. At kasama din po sa pagdiriwang ng linggo ng mabuting pastol ang pandaigdigang panalangin para sa bukasyon. Ngunit hayaan po natin na sa umagang ito, pagnilayan po natin si Jesus bilang isang mabuting pastol. Ipinapakilala ni Jesus sa ating ebanghelyong napakinggan na siya ay mabuting pastol. Pero ang tanong, mga kapatid, ang pastol ba ay mabuti? Ang lahat ba ng pastol ay mabuti? Hindi. Dahil kung merong mabuting pastol, alam din natin na may kabaliktaran ng pagiging mabuti. At ano ang kabaliktaran ng pagiging mabuti? Ano po? Masama. Diba? Ibig sabihin, kung si Jesus ay ang mabuting pastol, merong hindi kabutihang pastol. Merong masamang pastol. Pero bakit tinawag si Jesus bilang isang mabuting pastol? Una, si Jesus ay mabuting pastol dahil handa siyang mag-alay ng kanyang buhay. At sa pag-aalay ng buhay ng Panginoon, pinapaalala sa atin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal ay wagas. Dahil ang pag-ibig at pagmamahal ay hindi lamang emosyon, hindi lamang karamdaman, kundi ang pag-ibig ay yung kakayanan na mag-alay ng buhay para sa iba. Ang pagbibigay ng buong sarili para sa iba. Magandang tingnan po yan sa buhay ng pag-aasawa. Meron po ba ditong mga mag-asawa? Ay mga single po kayo lahat? Ayaw niyong magtaas ng kamay? Ano po? O sino yung mga mayroong nobyo at nobya?
Meron po ba? Boyfriend, girlfriend, no? Parang mga single ang mga nagsisimba, ano? Di ba ho, kapag mag-asawa po kayo, kaya mag-boyfriend at mag-girl, hindi ko po kasi alam to, wala po akong asawa eh, ano? Ha? Pero sabi ho nila, kapag kayo po ay mag-asawa o kayo magnobyo, nagsasabihan po kayo ng I love you. Tama po ba? Marahil pagkagising sa umaga, I love you, no? Sa tanghali, I love you. Bago matulog, I love you, no? Pero magandang tanungin, kailan niyo po ba huling tinanong sa asawa ninyo o sa kasintahan ninyo ang tanong na ito? Mahal mo ba ako? At marahil sasagutin kayo ng asawa ninyo, oo, mahal na mahal kita. Pero ang sunod na katanungan, handa ka bang mamatay para sa akin? Kapag sinabi ho ng nobyo ninyo o ng asawa ninyong, mauna ka, magdalawang isip ka. Kasi ang pagmamahal ay pag-aalay at kahandaang ialay ang sarili para sa iyong tunay na minamahal. At ang mabuting pastol, nag-aalay ng buong sarili dahil sa pagmamahal. Nung ipinako ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi niya sinabing, mauna ka. Pero sinabi niyang, handa akong ialay ang lahat. Ang mabuting pastol, handang ialay ang sarili dahil sa pagmamahal. Pangalawa, ang mabuting pastol ay walang hinihiling na kapalit. Alam niyo po, minsan isa ho ito sa madalas na nangyayari sa buhay natin. May mga estudyante po ako nandito, mga tiga Nazarene Catholic School. At minsan marahil ang ilan sa kanila nag-aaral ng mabuti. Marami sa kanila nag-aaral ng mabuti. Tama ba? Parang ayaw ng mga estudyante. Huh? Nag-aaral sila ng mabuti. Pero minsan kapag tinanong mo sila, bakit ka nag-aaral ng mabuti? Kasi po may pangako po sa akin ng magulang ko. Minsan nagiging tama iyon, motivation yun eh. Pero minsan hindi rin nagiging tama iyon. Bakit? Dahil ang obligasyon ng isang estudyante ay mag-aral talaga dapat ng mabuti. At sa pag-aaral nila ng mabuti, ano ang kapalit nito? Hindi lamang basta gantimpala. Ngunit ang kapalit nito ay maayos na kinabukasan at pagkakaroon ng maraming alam. Pero baka minsan, ang mga bagay na ginagawa natin, nagagawa na lamang natin dahil meron tayong hinihintay na kapalit. Pero mga kapatid, ang pagiging isang mabuting pastol, walang hinihintay na kapalit. Sabi nga doon sa ating ebanghelyo, ang masamang pastol, ang tingin niya sa kanyang mga tupa, hayop. Pero ang isang mabuting pastol, ang tingin niya sa kanyang mga tupa, hindi hayop, kundi kanyang mga anak. Hindi hayop, kundi kanyang mga anak. At kung gano'n na lamang ang tingin ng mabuting pastol, ano po ang tawag doon? Ang mabuting pastol may malasakit. Mga kapatid, ang isang mabuting pastol handang mag-alay ng buhay dahil sa pagmamahal. Pangalawa, handang mag-alay ng buhay dahil may malasakit.
At ganyan ang Panginoon. Ganyan ang ang Poong Jesus Nazareno. Puno ng pag-ibig at puno ng malasakit sa bawat isa. Dahil walang mabuting pastol na naghangad ng kapahamakan ng kanyang mga tupa. Kaya nga mga kapatid, ano po ang hamon sa atin? Sinasabi sa ating ebanghelyo, kilala tayo ng mabuting pastol, kilala tayo ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Pero ang tanong, bilang kanyang mga tupa, bilang kanyang mga anak, alam ba natin ang tinig ni Jesus na nangungusap sa puso natin, nangungusap sa buhay natin? Ang mga tupa nawawala. Bakit nawawala? Dahil hindi napakikinggan ang tinig ng mabuting pastol. At ganyan ang nangyayari sa buhay natin mga kapatid. Mawawala tayo ng landas, mawawala tayo sa tamang direksyon kung hindi natin pakikinggan ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang tinig ni Jesus. Dahil ang tinig ni Jesus, hindi lang tayo dadalin sa magandang kinabukasan, kundi dadalin tayo sa tamang landas. Bakit maraming tao ang naliligaw? Baka kasi maring tinig ng pastol ang pinakikinggan. Bakit maraming tao ang nagkakasala? Baka kasi maling pastol ang pinakikinggan. Pakinggan niyo si Jesus. Pakinggan niyo ang mahal na Poong Jesus Nazareno. At sinasabi ko po sa inyong, hindi kayo magkakamali. Dadalin kayo sa tamang landas. Mga kapatid, hindi po madali ang maging pastol. Kami po bilang inyong mga pari, tinuturing niyo po kaming mga pastol. Pero pansinin natin sa mundo natin ngayon, marami ng mga kabataan ang ayaw tumugon sa buhay pagpapari. Minsan po may mga magulang nalalapit sa kanila yung kanilang mga anak at sasabihin, "Mapa, gusto ko pong magpari." Pero anong sasabihin ng nanay at tatay nila? "Wag anak. Una sa lahat, sayang, pogi ka pa naman." Kaya nga pag naririnig ko yun, sabi ko, bakit pangit ba ako? No? Pangit ba ang mga pari? Sasabihin ng ilan, wag, sayang, matalino ka pa naman. Sayang. Sayang ang lahat. Pero mga kapatid, di ba kapag nagbigay ang Diyos, siksik, liglig at nag-umaapaw? Pero bakit pag tayo nang magbibigay sa Diyos, laging may panghihinayang? Hindi ba dapat kapag ang binibigay sa Diyos, yung pinakamaganda, yung pinaka-espesyal? Kaya sa mga magulang po na nandito at nagpaalam po sa inyong mga anak, "Mapa, gusto kong magpari." Huwag niyo pong pigilan. Kung ang boyfriend po ninyo magsabi, "Gusto kong magpari," huwag niyo pong pigilan. Kung ang nobya po ninyo magsabing, "Gusto kong magmadre," huwag niyo pong pigilan. Dahil oras na pinayagan niyo po sila, you're giving what is truly best for God. And God also deserves the best. Because for God, He would always give what is deserving for all of us. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa linggo ng mabuting pastol, si Jesus nagpapakilala, "Ako ang mabuting pastol." At sa kanyang pagpapakilala na siya ay mabuting pastol,
handa siyang mag-alay ng buhay. Bakit? Sa pagmamahal at malasakit sa atin. At sa mapagmamahal at malasakit na ito, panawagan sa atin, huwag makinig sa hindi mabuting pastol, kundi makinig kay Jesus bilang mabuting pastol na magdadala sa atin sa tamang landas. Magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Narito po ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pakinggan po natin siya dahil ang tinig niya ay tinig ng mabuting pastol. Amen. Magsatayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Sakit ni Poncio Pilato, ipinakos sa krus, namatay inilibing, nadaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol, nang may pagtitiwala sa kanyang paggabay at pag-ibig sa atin. Ang atin pong panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan, pagtugon mo sa mga panalangin aming hinihiling sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
makuha matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwa. Unan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos sa mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang mabuting pastol. Siya ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang Panginoon ang aking paso. Hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapala.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo po sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Padre Jesus Nazareno, ang kinamatayan ay sa isang naman Nuestro Padre Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Nazareno, nilulwalhati ka namin.